kapahayagan sa bawat isa sa atin. Kaya excited po tayo. Excited ako palagi pag tayo sumamba sa Diyos, pag nagbasa tayo ng Bible, kasi mayroon talagang bagong mensahe ang Panginoon para sa atin. So let's open our Bible in the book of Deuteronomy. Deuteronomy chapter 30, verse 1 to 10. Deuteronomy chapter 30, verse 1 up to verse 10. Okay? Tagalog? Tagalog basahin natin. Magandang Tagalog. Okay? Sabay niyo ako habang basahin. Kapag ang lahat ng mga OFB, ang mga, hindi ko alam kung anong sabihin niya. Yun talaga nakasulat. Kapag ang lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa inyo, ang pagpapala at ang sumpa na ilagay ko sa harapan mo, at iyong bulay-bulayin ang mga iyon sa gitna ng lahat ng mga bansa na pinagkabuyan sa inyo ng Panginoon mong Diyos. At magbabalik ka sa Panginoon mong Diyos at iyong susundin ang kanyang tinig ayon sa lahat na inuutos ko sa inyo sa araw nito. Ninyo at ng inyong mga anak, ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa, ay babawiin nga ng Panginoon mong Diyos ang iyong pagkabihag at mahahabag siya sa iyo, at ibabalik at itipunin ka sa lahat ng mga bayang pinagkalatan sa inyo ng Panginoon mong Diyos. Verse 4, kung ang bihag sa inyo ay nasa kalululuhang bahagi ng langit, mula rooy titipunin ka ng Panginoon mong Diyos, at mula rooy kukunin ka. At dadalhin ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na inari ng inyong mga magulang, at iyong aariin, at gagawan ka niya ng mabuti, at pararamihin ka niya ng higit kaysa iyong mga magulang. At tutuliin ng Panginoon mong Diyos ang iyong puso at ang puso ng iyong binhi, upang ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa, upang ikaw ay mabuhay. At lahat ng mga sumpang ito ng Panginoon mong Diyos ay isa sa iyong mga kaaway at sa kanila na nangapupuot sa inyo, na nagsiusig sa inyo. At ikaw ay babalik at susunod sa tinig ng Panginoon, at iyong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. At pasasaganain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng inyong kamay, sa bunga ng iyong katawan, at sa anak ng iyong kabakahan, at sa bunga ng iyong lupa, sa ikakabuti, sapagkat pagagalaki ka uli ng Panginoon sa ikakabuti mo, gaya ng kanyang iginagalak sa iyong mga magulang. Kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na nasusulat sa aklat nito ng pautusan, kung ikaw ay manunumbalik sa Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa. 11. Hanggang 12 yan. 11 lang? Okay, sige. Yan lang po. So, ang pinasaho natin, ito po ay the promise of God's blessing or the blessings of God. No? Ito yung pangako. Pag tinitingnan mo mabuti, mahaba-haba kasi konti ito sa Tagalog, pinapangako dyan ng Panginoon na ang kanyang design, ang kanyang plano sa ating buhay ay ikaw ay kanyang pagpapalain. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay kanyang pagpapalain. So, palagi natin isa sa buhay na kayang-kaya ng Diyos. Sabi nga doon, I think sa verse 9 ba yun, sa verse 8 na, pasasaganain ko kayo. Pagpapalain ko kayo, ang bunga ng iyong lupain. Sabi ko, pasasaganain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay.
So, tingnan nyo ha, lahat ng gawa ng iyong kamay, pasasaganain. So, sa English, prosperous. Maging wealthy ka, maunlad ang lahat ng gawa ng iyong kamay. Sa bunga ng iyong katawan, ibig sabihin, anak, at sa anak ng iyong bakahan, pati mga bakahan, mga hayop, at sa bunga ng iyong lupa, mga pananim, kung ikaw magsasaka, sa ikakabuti, sapagkat pagdadalakin ka uli ng Panginoon, sa ikakabuti mo, gaya ng kanyang ikinagalak sa inyong mga magulang. Okay? So, pangako to ng Diyos. So, ang ating pong topic ngayong umaga ay part 3 na po ito, part 3 ito sa topic natin na doing our ministry in God's standard. Part 3. Okay. Doing God's standard in our ministry. So, ang Diyos ay isang Diyos na may standard. Okay, actually, ang kategory ng Diyos, hindi siya standard lang. Super standard. Siya yung tinatawag natin na super, extreme, extraordinary ang Panginoon. Hindi kasi siya pwedeng standard lang siya kasi pag standard, average lang po yan, mediocre lang po yan, katamtaman lang po yan. So, ang katangian ng Diyos, siya yung extreme, superpower, creator, sustainer of life, giver of life, owner of everything. Yun ang kanyang katangian. So, ibig sabihin, walang pwedeng pumantay sa Diyos. Sobrang taas yung kanyang standard kumpara sa magawa ng tao. Kaya, kung ang Diyos na ating pinaglingkuran ay isang Diyos na hindi lang standard, super standard, high standard, excellent, perfect, at extraordinary. Bagay ba sa Diyos? Bagay ba na tayo tawagin ng Diyos, pero tayo ay malayo kahit sa standard lang? So, mayroon pong tatlong klase ng tao na gusto mong magitin. Tatlong klaseng tao para ma-identify natin agad tayo. Ano tong tatlong klaseng tao? No? Ang unang klaseng tao, ito po yung natawag natin na below ordinary. No? Below ordinary. Ano ba yung mga below ordinary? Sa below ordinary, mayroon pa diyang kung sa tawag sa gobyerno yan, Class A, Class B, Class C. Yung mga Class A, kabilang yan sa mga laylayan, yung katawag na mahirap lang na tao. Pero alam mo, pag sinabi pong mahirap, mayroon pa diyang mayroon pang baba dyan. Yung mahirap sa mahirap. Ang tawag sa English yan, poor of the poorest. So, pag sinabing ordinary, hindi lang ordinary na mahirap. Mayroon pang sobrang mahirap doon. Pero hindi natin nilagyan ng kategoryan. Basta, nirun off lang natin yan na ang isang level ng mga tao sa mundo ay nabibilang sa tinatawag nating ordinary people. Na ang average nito sa dami ay nasa 70 to 75% sa lahat ng tao sa mundo. Ito yung kanilang kategory. Dito sila nalagay. Yung mahirap, mahirap sa mahirap, tapos mas nakarami sila. Tignan mo sa Pilipinas, marami po talagang mahirap. Okay, so wag po tayong masaktan, wag po tayong magalit, wag po tayong sumama ang loob kapag nabanggit ko yun. Kasi ang misaya ng Panginoon para sa atin lahat to. Amin po ba? Amin po ba? Okay, open lang po tayo. So, klase ito na klaseng mga tao. Ito yung mga tao na below standard nga. Below standard. Maliit ang pangarap, maliit yung achievement, masyadong mabagal, masyadong mahina, masyadong takot, masyadong wala. Ibig sabihin, kung ano ang level ng taong ito, yun din ang kanyang utak. Ibig sabihin, alam mo, hindi ako naniwala na ang taong mahirap, sabi na, bakit ang tao mahirap? Ano ba talaga mahirap? Wala siyang pera, wala siyang makain, o utak niya problema? Alam mo, hindi ako naniwala na mayroong isang taong mahirap. Ang mahirap lang sa tao, mahirap ang kanyang isip.
Kasi kung ano ang pag-iisip mo, yun yung bunga mo. You are what you think. Kung ano ang mindset mo, ganun ka eh. Ganun ka mag-isip eh. Ganun ka mag-isip eh. Oh. So, kung ganun ka mag-isip, ganun ang pananaw mo sa buhay, yun din lang nakukuha mo. Okay? So, nasa pag-iisip. Kasi iniwala ko na ano ang problema ng tao? Wala siyang pera, wala siyang makain, or hindi niya kayang gagawin sa kanyang utak. Kasi money, tanda natin, money is the product of your mindset. Mindset is not a product of money. Tanda natin. Okay? Ang pera, produkto ng pag-iisip mo. Hindi ang pag-iisip, produkto ng pera. Money cannot produce mindset. But mindset, your mind, can produce money. Kaya wala tayong pera kasi yung mind mo hindi kaya mag-produce ng pera. So, ang problema talaga ng average people, hindi yung pera eh. Ang problema nila, yung utak nila, hanggang ganito na lang. Hindi kayang tumaas. Hindi kayang i-increase. Okay? So ngayon, kaya hindi natin masisi kung bakit gano'n ang buhay ng tao kasi you are what you think. Yung pangalawa, tinatawag natin mediocre. Ang mediocre, ito yung average, katamtaman, class B. Class B ito ng klaseng tao. Standard. Ito, tinawag pa rin yung standard. Ibig sabihin, umabot man lang sa standard. Hindi siya high standard, standard lang. Parang pumasa sa standard lang siya. Class B. Ang maraming tao ito ay nasa 15 to 20% na klaseng tao sa lipunan. Yung ganitong klaseng tao, sila yung mga tao na mayroong sariling bahay, may sariling sasakyan, may negosyo maliit, may trabahong okay. Ganun lang sila. Medyo may konting pera. Hindi talaga mayaman pero angat naman sa mahirap. Okay? Samantala yung mahirap, may bahay maliit, minsan wala talagang bahay, nangupahan lang, wala din sasakyan, wala ring stable na job, yung trabaho, yung negosyo niya sobrang liit din ang kita. Kaya ganun lang, parang survival lang siya, nakakain, nakaraos, ganun lang siya. Pero itong average, medyo nakaangat siya ng konti, nakapundar ng konti. So, 15 to 20% ng ganung klaseng tao. Bakit mayroong ganung level na tao? Kasi average din yung kanyang utak. Average din yung kanyang pag-iisip. Hello? Average. Medyo angat ng konti. Hindi katulad doon sa mahirap na parang hindi siya umangat. Okay? Now, itong pangatlo, para makita natin kung saan tayo, ito yung pinaka mataas. Ito yung tatawag nating extraordinary. No? High standard. Extraordinary. Ito yung class A na klaseng tao. Ang kabilang dito sa ganitong mga klaseng tao, ito yung mga elite person sa lipunan na 5 to 10% lang ang dami nila. Sila yung kabilang ni Henry C., ni Go Kong Wei, ni Lucio Tan, Manny Villar, yung mga malaking negosyo, mga maraming bahay, maraming sasakyan, nakapag-travel abroad ng kung saan-saan. Sila yung talagang nakapundar. Pero, tanongin natin, bakit sila lang? Bakit kunti lang sila? Hindi ba pwedeng ako at ikaw pumantay din doon? Balik tayo sa istorya. Sino ba si Manny Villar before? Balik tayo ng istorya ng Manny Villar. Si Manny Villar ba, isa sa rich man in the Philippines, mayaman ba talaga siya dati? Hindi ho. Sobrang dukha din si Manny Villar. Sobrang dukha. Si Henry C., yung mahal ng isin.
Si Manny Villar, naari ng Camille Home, lahat ng subdivision sa kanya. Lahat ng bista mo sa kanya, yung bago sa kanya, yung mga bista mo. Kapantay ng isip, dami yan, silipan. Si Manny Villar yan. Okay, si Henry C, sino siya? Ang istorya niya, galing siyang China, lumayas, dahil komunista ang China, pumunta sa Pilipinas. Kasi doon sa China kasi, ang komunista kasi, wala silang mayaman, walang mahirap, pantay-pantay lang sila. Sustinto ng gobyerno, pero hindi ka pwedeng yumaman. Hindi ka pwedeng lumuhan sa ibang kapwa. Sino? Pantay-pantay lang kayo. Yan ang communist government. Ang Pilipinas, democratic country, kung talagang masipag ka, matalino ka, yaman ka. Sa democratic country, nasa iyong desisyon. Kung gusto mo bang mayaman o gusto mo mahirap. Kaya lumaya si Henry C. napunta dito. Pagdating dito, walang makain. Walang bahay. Kasi mahirap lang siya sa China. Pagdating dito, ang ginawa ni Henry C., nakiusap sa mga negosyante sa Binondo, sa Divisoria na aangkat siya ng mga sapatos. Aangkat lang siya kasi wala siyang kapital. Nakiusap siya na, Sir, ma'am, kung magtiwala sa akin, aangkat po ako ng 10 pirasong sapatos, sandal, ititinda ko po yan sa bangkita dyan sa Divisoria. Paghapon po, pag ano hong mabinta ko, i-remit ko po yung kapital ho doon sa inangkat kong sapatos. Nagtiwala yung insig sa kanya, pinaangkat siya. Kaya ang tawag sa kanyang negosyo is imol. Alam mo yung is imol? Is show, sapatos. Mark, tindahan ng sapatos. Kaya is show, mark. Tindahan ng sapatos. Show, mark. Diyan nagsimula siya. Nagtitinda ng sapatos sa bangkita sa Divisoria. Walang kapital, nakiusap. Pautangin mo lang ako. Basta magtiwala ka lang. Kung anong mabinta ko maghapon, ibigay ko. Ang tubo nun akin na. Tapos angkat naman siya para bukas. Remit naman siya, angkat naman hanggang lumaki. Bangkita, may pwesto, ngayon ho, mall na. So, saan sila galing? Angkan ba talaga silang mahirap o angkan na dukhang-dukha? Mahirap sila. Si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, narinig ko yung testimony, sabi ni Pacquiao sa testimony, alam mo ba, noong unang kasi sarangani sila eh. Sa bundok sila nakatira eh. Probinsya. Bundok yung lugar nila. Sabi niya, alam mo, dahil ang dami daw nila eh, ang dami daw mga kapatid eh. Siya yung panganay. Sabi niya, umiyak yung kanyang nakabatang kapatid. Sabi, Mama, gutom ako eh. Ang sabi ng, umiyak yung nanay, si Nanay Junicia. Anak, wala talaga tayong pambili ng bigas. Wala rin tayong makain. Ang gawin mo, anak, uminom ka lang ng maraming tubig para mawala yung gutom mo. Yung si Manny Pacquiao, medyo nagbibili ng tanong. Sabi niya, grabing buhay nito. Walang makain. Yung kapatid ko, nagugutom. Inom lang daw maraming tubig para mabusog. Wala eh. Pero, sino siya ngayon? Di ba? From rag to riches si Manny Pacquiao. Mula sa pagbabaksing, naging politiko, naging congressman, naging senador, ngayon, baka tatakbo pagka-presidente. At naging negosyante. Ang daming negosyo ni Manny Pacquiao, nagsilipa na, ang daming bahay. Kahit saan bansa may bahay siya. Billionaire. Sino si Manny Pacquiao? Walang natapos kasi bundok nakatira. Ang mindset niya dati, wala. Pero ngayon, sino siya? Ilan lang yan sa binabanggit kong prueba. Na itong mga taong ito, na naging elite na ngayon, hindi naman tumayaman, hindi naman sila angkan na mayaman na pinagmanahan na magulang katakot-takot na pera, bahay, lupa, wala eh. Isang kaisang tuka din sila. Alam mo ba na ang pag-asinso ho ay para sa lahat? Amen mo ba? Naniwala ka ba na ikaw qualified kang yumaman? Hello? Naniwala ka ba na qualified ka, kasama ka sa pwedeng yumaman at umasinso? Na mula sa class C, tatakbo ka, tataas ka para maging class B, at from class B, pupunta ka sa class A. Lahat tayo, pwede. Sabi mo sa atin, pwede ka palang yumaman.
Amen? Pwede ka palang umasinso. Kasi nga, napatunayan natin, itong mga taong itong elite nito na big time, ay galing sila sa mahirap eh. Kaso lang, pagkaiba sa kanila, nagsisikap sila na mula sa mahirap, umangat na umangat, unang-una, tinuturuan nila ang kanilang sarili, binabago nila ang kanilang isip. Isip ang malaking problema ng mga tao kung bakit ganon ang kanilang buhay. Kaya ang kayamanan o ang pag-asenso is a choice. It is not by accident. It is a choice. You will decide what kind of life do you want to be. Anong buhay ang gusto mong maging? Sino ka? At maging ano ka? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pa huli. Kapatid. Hindi ka pa huli. Kahit tayo mga senior, hindi ka pa huli. You can be rich even in 3 months, even in 6 months, even in 1 year, even in 2 years, even in 5 years, even in 10 years, or you will remain poor hanggang pumuti ang buhok, hanggang mamatay na lang. It's a choice. It's your choice. It's our decision. What kind of life to be ang gusto natin. Amin mo ba? Okay. Now, kaya ko binabanggit natin kasi kailangan, alam mo, itong role ko eh. Sabi ko, Lord, mahina akong pastor, wala akong pintang pastor na ang tao, ang mga Kristiyano, madala ko lang sa langit, yumaman spiritually, pero hindi yumaman sa bulsa. Ang goal ko, Lord, kaming mga poor, kaming mga ordinary people, dalihin mo kami, Lord, kahit doon sa gitna man lang. Doon sa standard pa lang. Na hindi na kami mahirapan sa buhay, magkaroon kami ng magandang tahanan, magandang sasakyan, merong negosyo, may magandang kabuhayan. Hindi na kami palaging nasa baba o nasa huling laylayan. Kasi una-una, anak ka ng Diyos eh. Di ba? Ay sabi ko, kung ang tatay mo mayaman, hindi bagay na ang anak ni Henry C. Pulubi. Hello? Amen? Bagay ba kay Henry C? Bagay ba sa anak ni Manny Pacquiao? Bagay ba sa anak ni Manny Villar na ang yaman-yaman ng tatay pero ang anak niya walang bahay, walang sasakyan, tapos walang ulam pag kumain? Bakit kaya tignan? Hindi ho? Hindi bagay. Bakit? Ang yaman ng tatay mo pagkatapos walang sasakyan, tapos walang sariling bahay, tapos walang ulam, bigas lang, kanin lang. Hindi bagay. Ngayon, bagay pa ang Kristiyano na ang Diyos natin sobrang yaman, may-ari ng lahat ng bagay. Pwede kang humingi, pwede kang magkaroon, sobrang yaman ng ating Panginoon sa langit, pero ang mga anak niya ay walang sariling tahanan, kuminsan walang sasakyan, kuminsan kulang sa makain. Bagay ba? Kayo, gusto niyo yun? Hindi mo. Hindi po ba? Hindi bagay. Bakit? Mayaman ang Diyos natin, pero tayo mahirap. So, ang sabi ko, ang tanong ko ulit, sino may problema? Si Lord, ang kanyang salita, o tayo? Alam nyo ba, yung kanta natin kanina, ano yung kanta yun? We are victory? We have what? Ha? I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Alam mo ba na nung namatay si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago, ginawa na ng Diyos ang pag-asenso mo. Alam mo ba na 2,000 years ago, Jesus died for your poverty. Jesus died for your healing. Jesus died for your prosperity.
2,000 years ago. Ibig sabihin, si Lord, nag-inisip niya, ginagawa na niya, na anak, hindi ka manatiling mahirap. Okay lang nung nagsimula ka mahirap, pero huwag kang tatagal dyan. Parang si Manny Pacquiao, anak, tiisin mo lang, inom ka lang ng maraming tubig. Sabi ni Indonesia sa ima, inom ka lang ng maraming tubig, anak. Wala talaga tayong pambili, wala tayong makain. Para mabusog ka. Nagsimula. So wala. From nothing to something, from something to everything, from nobody to become somebody for the greater glory of God. Ginawa na ni Lord 2,000 years ago. So, ibig sabihin, ginawa na yung part ni Lord, ikaw na lang ang gagawa sa part mo. Hello? Sabi mo sa tabi mo, handa ka bang gumawa sa part mo? Amen? Gawin. Ginawa na ni Lord eh. Alam mo sa Bible, nakasulat sa Bible ang sabi doon, si Lord naging dukha para kayumaman. Si Lord nasugatan sa kanyang nasugatan dahil para ka gumaling. Si Lord namatay para ka mabuhay. Si Lord naging weak para ka lumakas. Ginawa ni Lord ang lahat for us to become prosperous, to become victorious in every way, in everything. Kaya sabi ko, tanongin kayo, kung sabihin ni Lord sa iyo, anak, mamili ka sa tatlo. Pwede kang mamili. Anong gusto mong buhay? Nauna, kung mapili ka ni Lord, dalawa. Ang pili ni Lord. Sabi mo, anak, total Christian. Wala naman tayong problema. Pupunta talaga tayo ng langit. Walang duda. You're a Christian. Amin po ba? Pero itong tanong ni Lord, anak, kung papiliin kita, maglingkod ka sa akin na mayaman o maglingkod ka sa akin na dukha. Kaya anong piliin nyo? Maglingkod na dukha? Maglingkod na mayaman. Sino gusto maglingkod na mayaman? Sabi malakas na amen. Sino gusto maglingkod ng dukha? Maglalakad, pag-uwi, walang masaing, dukha, di ba? Ayaw natin yung gano'n. Ayaw natin yung mahirap. Lord, maglingkod lang wala eh. Di, saan maglingkod ng mayaman? May sasakyan, aircon ng bahay, magandang bahay, maraming pera. Pag nag-mission tayo, sasama mo kasi walang problema sa ticket, may pera akong pera. Anong piliin mo? Maglingkod ng walang wala o maglingkod na sobrang sagana? Amen? Palakpakan natin, sobrang sagana. Ayan. Okay. Now, sabi ni Lord, ginawa ko na. It's your turn. Anak, it's your turn. Ginawa ko na. Ang daming promise ni Lord na pasaganain ko kayo, i-bless ko kayo. Kaya sabi niya, pati sa mga anak ng inyong anak, pagpalain ko, anak ng bakahan, pagpalain ko, ang bunga ng mga paligid, pagpalain ko. So ang ating pinag-usapan ngayon is doing our ministry in God's standard. So, si Lord may standard. Bakit si Manny Pacquiao, bakit si Rizzy, bakit si Manny Villar, bakit si Ayala? O masiso ng todo? Kasi, ang utak nila, excellent. Ang utak nila, elite. Ang utak nila, extraordinary. Kaya yung ganung mga klaseng utak, asin ka talaga. Si Manny Pacquiao, wala naman eh. Wala ka natapos eh. Iba siya mag-isip eh. Maliit lang siya. Mahirap lang, pero ngayon, iba na. Abutin ni Manny Pacquiao lahat ng area. Sa boxing, number 1. Sa negosyo, number 1. Sa family, number 1. Sa politics, ito na, pag nabutin Pacquiao yung pagka-presidente, wala na siyang abutin. Pastor na rin siya. Alaki na simbahan niya sa Jinsan. Lahat mayroon si Manny Pacquiao. Kaya, kung hanapan mo si Manny Pacquiao sa area, spiritual, talunikan niya. Boxing, athlete, sport, wala kang panama. Negosyo, wala kang panama. Politika, aywan ko. Yung ibang mga eksperto sa politika, magaling ako din. Sabi ni Pacquiao, pag ako maging presidente, walang mahirap. Lahat may sariling bahay.
I believe so. Because Kristiyano siya. Sabi niya, hindi bagay sa isang politiko na masama kang tao tapos politiko ka. Kasi dapat model ka niya. Kaya kung wala nung siya pumasok sa politiko, born again na siya noon eh. Tinanggal, kasi nung di pa sa Kristiyano, babaero, daming babae. Sabungero, manginginom, lahat ng bisyo, meron siya. Nung nakilala niya ang Panginoon, nabago lahat. At saka, lahat na pumasok sa politika, sabi niya, hindi kasi pwede magsalita ka as politician na hindi mo nilakaran yung sinasabi mo. Kaya pagdating sa righteousness, walang panama yung mga previous mga politicians sa kanya. So, no wonder, pag nailagay siya ng Panginoon sa mataas posisyon, kasi sabi nila, si Manny Pacquiao, mabait, may pera na, pero walang utang. Itong logic ko sa kanya. Ako sasagot sa iyo. Kung si Manny Pacquiao bubo, wala sa walang pakain, walang tinapos, bakit sa naging billionaire siya? Bakit siya naging expert sa sport? Bakit siya naging expert sa business? At bakit siya naging expert sa pamilya? Ito mga politician, isang area sila magaling eh. Saan sila magaling? Magaling sa management daw kuno. Management daw kuno. Ibig sabihin sa politiko lang sila magaling. Si Manny Pacquiao, pagdating sa spiritual, pastor na yan. Na-manage si Manny Pacquiao yung kanyang business. Ang dami niyang negosyo, pero nagpastor pa. Politiko pa. Ngayon, babaksing naman sa August sa Amerika. Abangan natin. Kumagalaw siya. Grabe na, matanda na laban pa siya. Ganun siya kapasyonate. So, ikaw at ako pwedeng maging Manny Pacquiao. Pwedeng maging Hinisi. Pwedeng maging Manny Villar. Lalo na sa mga bata-bata pa. Pwede. Sabi nyo sa tabi, pwede ka. Excited ka ba? Yun ang role mo. Ako sa totoo lang, dati nangarap ako, sabi ko, Lord, kasi alam niyo pinto ko, di ba? Madalas akong nagtotoo na kung ikaw ay isang tuka, medyo lamang ka sa akin kasi nung unang panahon kami sa Bohol, 2 kahit, 3 kahit, 1 tuka lang kami. Sobrang mahirap talaga eh. Pulo yung lugar namin eh. Walang kalsada, walang ilaw. Paano kahiraman dyan? Tapos ang tatay ko, lasinggiro. Ang nanay ko, housekeeper. Magsasaka. So, kung ako yung tao na mamatay, dala ko doon sa Bohol na wala rin isang tukarin. Dreamer ako eh, sabi ko. Pero, sabi ko, at age of 40, I will be a millionaire. Pero sabi ko, 59 ako ngayon eh. Pero kinukompute ko yung aking asset, sa pag-travel ko pala sa may bansa, mahigit 1 milyon na ginastos ko eh. Hanggang 2 milyon na eh. Sa 25 nation. Ganun karami na gastos ko sa mission. Sa ministry, ang dami investment. So, pero, sa totoo lang, honestly, parang sabi ko, Lord, parang bitin pa rin. I want more. Sabi ko, parang bitin eh. Parang bitin pa. Kulang pa. Kaya ako, sabi ko, Lord, I need more effort. I need to elevate my mind. Kaya ako, nakikinig ako, kinig kayo. Dahil ang problema ng tao, ito talaga nagkaroon problema. Nakikinig ko ako ngayon ng mga teaching ng mga billionaire. Nakikinig ako ng mga teaching ng mga billionaire, mga tao, mga trillionaire. Gusto ko pakinggan yung mga natuturo. Paano ka naging trillionaire? Paano ka naging billionaire? Anong istorya ng buhay mo? Pinakinggan ko sa YouTube. Nagbabasa ko ng mga books. Ini-inject ko sa sarili ko. Kasi kung ang utak ko hindi na tumaas yung level ko, baka sabihin natin, siguro, nasa standard lang ako, baka wala pa standard, alanganin pa. I want more. Lalo na pagdating sa ministry. I want million and trillion. Because, una-una, ang dami nating mission. Ang goal natin is to put churches in the nations of the world. Yun ang goal natin eh. Ang goal natin is every year mag-raise up tayo ng
mag-put up tayo ng 5 hanggang 10 simbahan. Anywhere in the world. Yun ang goal natin. And then pagdating sa missionary pastor, mag-raise up tayo ng 15 to 20 pastors missionary every year. Nagtatarget po tayo ng 100 to 200 disciples every year. At nagtatarget tayo ng 500 to 800 people every year na madala sa Panginoon. So, sabihin, malaki po talaga, medyo madugo po talaga itong goal natin sa Panginoon. Kasi nga, naka-enroll tayo Pero sabi ko, Lord, hindi ko ito magawa kung ang utak ko pang standard lang. I need to be elite. I need to become like Manny Pacquiao. I need to become like Henry. I need to become like Bokong Wei. I need to become like Manny Villar. Hindi man ngayon, pero Lord, bago mag-rapture, baka magawa ko yun. So, kailangan I educate myself. I always listening sa mga tao na dukhang-dukha, pero nag-asenso sila. Kasi alam mo, tinan nyo kung ang kaibigan mo 5 mahirap, hindi natin in-school yun. Pag binanggit natin yan, that's the fact and the truth. Kung ang 5 kaibigan mo mahirap na, negatibo pa, ikaw madamay ka. Pag ang barkada mo 5 mahirap, 5 negatibo. Kasi alam mo ba lahat ng mahirap negatibo? Wala akong nakikita mahirap na positive. Kasi ang mahirap na positive, yayaman yan. Pero ang mahirap na nga, negatibo pa, lahat na lang makita, hirap yan. Hindi ko kaya yan. Baka siya, kaya ako. Hindi. Negatibo na, mahirap pa. Pag sumama ka, ikaw yung may bisyo na damay ka. Kaya mag-isip ka. Hindi ko sinasabing, huwag mo siya kaibiganin. Napakahalaga kasi yung pag-isip mo Kasi ang barkada mo kasi, puro negatibo lahat, ang isip. Ang binabangkit, puro kahirapan, puro problema, tapos may pangarap, may ginagawa, so madadamay ka. Pero sumama ka, meron kang 5 na kaibigan. Itong 5 kaibigan mo, mahirap lang to, pero umangat ako. Na ibang buta, na ibang isip. May pangarap, may kunting may positive puti. Hindi ko natangay ka. Uy, masinso Okay Tuloy mo, madamay ka sa sinso. Pero pag sumama ka naman sa 5 mayaman, kahit mahirap ka lang simula, 5 ang barkada mo mayaman. 5 barkada mo may pangarap, positibo, agresibo, determinado. 5! Ikukots ka nila. Bro, pray naman tayo Turo ko naman ako paano yumaman kasi gusto-gusto ko yung marating mo. Siyempre, ikaw yung gustong-gusto marating Ituturo talaga sa iyo Ano ba ginawa mo nung una? Ito ginawa ko Ituturo talaga sa iyo. Kaya may challenge. Amen mo ba? So, kailangan mag-elevate tayo. May standard ang Panginoon para mabot natin. Now, anong area sa buhay natin na ilagay natin sa standard? Alam mo, pag sinabing standard, ako talaga, lumaki ako walang disiplina Magkakaiba po talaga ito, pinto mabilisan lang. Tatay ko kasi mabait. Mabait, hindi magsalita yon. Pero pag napundi, bibitayin kami. Ilagay sa sako, ibitin. Hindi na mamalo yun, milagro mamalo yun. Pero pag napundi yun, mahawakan ka lang, ilagay ka sa sako, tapos bibitinin kami. Kaya yung kapatid ko, tatakbo yun. Pag alam niya, galing na siya, tatakbo yun. Mali din kami. Si nanay ko naman, parang ugali noon, parang katsila. Na kunting problema, paano agad, takbo. Tatakbo kami kasi mamalong na si nanay. Magkaiba sila, si tatay sobrang bait. Huwag mo lang ubusuhan. Si nanay sobrang tigre. Wala kaming matanggap, kundi kurot, palo, kurot, palo. Ako, burusog ako Pag pinalo ko yung nanay, akit ako sa niyog. Hindi na siya makapasok, bakit ako sinig Bata pa ako, niyog. Sabi niya, Willie, baba ka. Bababa ako rin kung aalis ka. May pamalo kang biyabas Ay, ako bumaba, masakit yan
Talinong batang ito eh. Alis ka, Nay! Alis ka, Nay! Nanitawag ko sa mama ko eh. Alis ka, Nay! Pag umalis ka, bababa na ako. Pag di ka umalis na, bubaba. Dito lang ako, hawak sa niyo. Kakain ako ng buko, magutom ako. Ganun ako. So, pero, yung palang disiplinaryo ko, kulang pa. Pagdating ko sa Manila, yung tiyuhin ko na dalawa, disiplinado yun eh. Alam mo, ito yung sinabi sa akin nung dumating sa Manila. Ako yung isa, sa lahat kong kapatid, ako ang pinakahuli pumunta ng Manila. Sila, una na dito, tagal siya dito. Pagdating ko sa Manila, akala ko masaya siya kasi tiyuhin ko siya. Doon ako dumating sa apartment niya sa Don Quixote sa Palo Metro, Manila. Pagdating niya, galing siya sa trabaho eh. Kumusta ka, Willie? Kumusta ka, Willie? Tapos, bigla ni Nirmon. Excited ako eh. Gising mo na ako agad. Sabi niya, alam mo, Willie, akala mo Manila, madali. Akala mo Manila, ang pera pinupulot. Sabi ko, ba't ka rin sulabog sa akin? Hindi ako sanay eh, sa disiplina eh. Nasaktan talaga ako. Siguro kasi di ko rin masisi siya kasi siya naman yung taga-amin na kahit malayong kamag-anak, doon mabagsak sa kanya. Kaya nangyari, yung apartment nila, yun ang tambakan ng mga taga-probinsya na pupunta at ang trabaho bago makahanap doon mo na tataba. Siyempre, pinakain niya, tumasabi ng tubig, kurinti. Siguro, hindi ko rin masisi yung tiyuhin ko ito, ba't dito magsalita? Kumangkin niya ako. Dapat matuwa siya. Ang sabi ko sa kanya, Ken, hayaan mo, Ken. Magsisikat po ako. Karating ko lang eh, hindi pa ako marunong Tagalog. Karating ko lang, hayaan mo, Ken, magsisikap ako. Ginawa ko yun. Kasi, doon ako disiplina na alam mo yung tao may standard na disiplina yun. Kung natiis mo yung disiplina. Discipline will make you living in standard. Now, anong area ang pwede mong ilagay sa standard? Okay? In your ministry. Sa ministry, kapag tayo nag-purpose sa ministry, ilagay mo ang standard. Huwag mong gawin sa standard. Okay? Pag sinabi natin standard, tingnan ha, para maintindihan natin, ang mga substandard, siminto, ang standard, 1:2. Pag class A, 1:1. Tapang yun. 1:2, 1:3, standard pa rin yan. Pero pag ginawa mo isang siminto, 6 na buhangin, substandard yun. Baka pagdaan ng aso, nabiyak na agad, aso lang pumapak, nabiyak ng siminto. Kasi sobrang lagnaw ng puro buhangin, walang siminto. Substandard yan. Di ba? Yung bakal, 12 mm, ginawa mong 10 mm. Magkaibang presyon magkaibang kapal mo. Ang substandard na performance natin, yun ang nakakapahamak sa atin. Hindi natin alam na yung pala mga substandard nating achievement, mga substandard na performance, ay yun yung nakaproblema sa atin. Kung masanay ka muhay sa standard, well, kahit saan. Sa trabaho, no? Pag ang trabaho mo, standard ka, may discipline ka, kailangan put it into standard. Huwag mong dayain. Ikaw yung tatambakan ng maraming customer kasi nakita galing ito magtrabaho. Okay, magpagkatiwala. Kukunin ka nila. Tatambakan ka ng project. Pero pag nakita ng nagpapagawa na, ano ba yan? Binabarabara mo lang yan. Pangit naman. Hindi inayos. Ay, hindi ka nakuha ulit. Bakit? Maaring dinaya mo, maaring hindi mo inayos. So, mawalan ka ng customer. Kasi, hindi na magtiwala. Kukuha yun ng iba dahil sinubukan kita eh. Na ikaw yung gagawa niyan. Pero bakit pangit? Magtaka ka bakit hindi ka na kukuha. Iba na. Ayaw magsalita yun na, sa totoo lang, na ano ko sa iyo eh, na discontento ako sa ginagawa mo eh. Hindi okay sa akin eh. So, kaya lang hindi nyo magsalita sa iyo na mahina ka kasi, hindi ganda. Hindi magsalita yun. Kukuha na lang ng iba yun. Pero, pag nakita niya ginagawa, grabe yung gawa ko, pulidong-pulido. Ayos! Wow! Next! Ikaw pa rin. Kaya tatambakan ka. Kahit sa credit, ha? Kahit sa credit sa mga bangko, sa mga financial credit company. Pag good payer ka, hinahabol ka nila. Pero pag hindi ka good payer, tatanggihan ka nila. Nasubukan ko po yan.
sa sarili ko na hinahamon ka ng mga company. Sipin mo, maraming tao nag-apply ng sasakyan, hindi man ma-approve, nakailang apply, hindi ma-approve. Kahit mayroon ka kayong magbayad, hindi approve. Sinubukan ka magkaroon ng credit card, hindi mo na-manage yung pera mo, panay ka swipe yung swipe, walang pambayad, tatanggalin ng bangko ang credit card mo, tatanggalin niya. Hindi ka pwede. Kailangan, you know how to manage. Alam, nasubukan ko na hinahamon ako, bibigyan ko ng bangko ng 1 milyon credit card. 1 milyon credit card. Hindi ako humingi, hindi ko tinanggap. Hindi ko kailangan, sir. Nagsimula lang sa 100,000, 200,000, 500,000, 800,000. Ngayon, 1 million ang offer. Sabi ko, ano kailangan? Saan ko gamitin yung million na yan? Tinanggihan ko. Bakit? History, proof. 1917 up to present, na-manage mo ang pera. Kahit 100,000 bayar o 400,000 mountain bayaran mo, you manage the money. Hamunin ka. Sasakyan. Hinahamon ako ng bangko. Sir, kuha ka sir ng sasakyan. Sabi ko, di ko na kailangan, sir. Di ko na kailangan sasakyan ngayon. Tatanggihan mo. Ikaw ang susuko sa mga offer ng mga institution. Bakit? May trust sila sa iyo. Ano yun? Standard pa rin pinag-usapan natin. Amin po ba? Amin po ba? Standard will make you rich, but substandard will make you poor. Tandaan natin. Pag ikaw nasa standard, maging mayaman ka, maging masinso ka. Pero pag substandard ka na tao, maghihirap ka. Kaya gusto ni Lord ituro sa atin, pag nag-perform tayo sa ating ministry, dapat may standard tayo, guys. Amin ba? Hello? Palagpakan natin si Lord. Hallelujah! May standard ang ministry. Pag ang ating ministry ginagawa natin, ang ating mga cell group, ang ating mga encounter, tawag natin mga pasang-awa, parang wala mang quality, kulang sa ano. So, substandard yun. Matatapos yun, kaya lang kulang. Pagdating sa business, ilagay mo sa standard ang business. Business mo. Amen po ba? Kasi pag substandard ang business mo, hindi ka kikita at kukunting kikitain, malulugi ka. Kasi mga substandard yung pagmamanage mo sa business. Pagdating sa pag-aaral, maraming di makatapos. Bakit kaya di makatapos? Substandard ang pag-aaral. Hindi nag-aral. Hindi nagsagot sa mga leksyon. Substandard. Kaya hindi ka makatapos. Ang mga standard, nakakatapos sila. Tinatapos nila kasi may standard sila, may discipline sila. Amin mo ba? Okay? Sa trabaho, ako mahalaga to. Pag ang trabaho natin, ginagawa natin substandard. Ano ba yung mga substandard trabaho? Late dumating. Late sa oras, sa pasok. Pero, maagang umuwi. Substandard. Hindi ka nakuta. Bumagal. Substandard. Observahan ka ng supervisor, manager, bakit dati nakakuta ka? Ba't hindi na? Bakit dati maaga ka? Ba't hindi na? Naging standard ka ng umpisa, naging substandard ka ng huli. Later on, ang ending yan, wala ng trabaho. Kung mayroon silang tatanggalin dahil humina yung company, ang unang tanggalin, ikaw yung unang matanggal. Bakit? Sa lahat ng empleyado, ikaw yung substandard. Lahat ng substandard, unang matanggal. Unang walang trabaho. Bakit? Inobserve ka eh. Pero kung sino yung iiwan pag nagtanggal ng trabaho,
ikaw yung iniwan. Bakit iniwan ka? Yung isa 10 years na, tanggal. Ikaw pa, 1 year ka pa lang. Naritin ka? Hindi. Ibang level ko eh. Standard ito magtrabaho eh. Performance ito, hindi ka magnaya. Ayaw mo ba? Tinan mo yan. Ang laki-ipikto nun. Panay ka na lang hanap ng hanap. Saan ka makapas? O, tanggal na naman. Meron kong isa yung people kasabi ko sa, sabi ko, congratulations. Nakapas ko ng trabaho. Tuwang-tuwa ako, sabi ko, sige. Tinulong ko pa siya na kumuha ng mga papel. Binigyan ko siya ng pera. O, ito, ano mo, mamasahe, dapat mo yan ha? ESP siya. After 3 weeks, after a month, sabi ko, kamusta? Bishop, naligo po ako. Why? Nung una, sabi mo, atat-atat ka, kailangan kasi yan ang skill nila, kailangan mo. Ano nangyari? Nag-boss po ng tao. Sabi ko, alam ko na reason kung bakit natanggal ka. Kasi itong taong ito ay puro to apply eh. Puro to. Hindi naman, pakisang daan ang inap na yung kampanya nito eh. Tanggap naman siya. Kaso lang, hindi nagtagal. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, wala na naman. Apply na muli. Anong sakit niya? Absinus. Pani-absent pag nakapasok na. Sa isang linggo, papasok ng 2 araw, 3 araw. Kalahati absent. Hindi kita pagsagaan. Ang dami ditong gusto mong gawin. Ikaw, nakapasok ka na nga. Tanggalin ka talaga. Tanggal ka. Sabi ko, alam mo kung bakit natanggal ka? Hindi ko maniwala, naliop eh. Sa laki ng project, naliop ka. Panay ka absent. May problema mo naman ngayon kung anong trabaho yan. Wala, substandard ka eh. Tandaan natin, pag substandard tayo sa magtatrabaho tayo, hindi ka tatagal. Kahit regular ka na, tatanggal ka pa yun. Dahil, late ka palagi. Panay absent ka kahit walang sakit. Tapos, papatay-patay ka sa trabaho. Wala kang kuta. Hindi ka nakakuta. Alam mo ba ang mga patrol may kuta yan? Kahit buwanan ang sundo nila, pag pakyawan yan, pakyaw. Pag yan ay kontrata, kontrata. Pero kahit regular ka na, magbigyan ka pa ng kuta. Ay di, subukan naman nung ikaw ito talaga mga karamihan, nakakuta yan. 50 pantalon kainin mo, plansahan mo sa isang araw, magplansa ka lang 5 pantalon. Isang araw, 8 oras. Ay, di ka nakakuta. Nakuha mo lang ay 25 kalahati. This time, sorry sir, bawas tayo ng tao kasi mahina ang kampanya. Sabi ng management, mahina ang kampanya. Actually, tinanggal ka kasi substandard ka magtrabaho. Kaya mag-i-evaluate tayo, mga kapatid. Malaki impact yan. Okay. Pagdating natin sa lahat ng area, ministry, business, studies, work, family. Ang number one problema ng tao, karakter, attitude. Attitude. Sabi mo attitude. Okay. Now, ngayon, gusto ko ituro sa atin. Paano tayo maging standard? Gusto ba natin maging standard? Hello? Now, sino ba sa inyo gusto parang gumabol na gusto ko yung maman? O gusto kong maging mediocre na lang, maging standard na lang ang buhay? Ayaw mo nang mahirap. Gusto ba ninyo o pagod na kayo? Pagod na ba kayo mangarap? Hello? Sinong pagod na mangarap? Kasang kamay? Pagod na mangarap. Salamat talaga papagod. alam mo pag napagod ka sa buhay, matulog ka lang muna. Pastor, pagod na ako. Kung pagod ka physically, itulog mo lang yan. Pag-isip mo, malakas ka. Amen? Kung pagod ka sa emotion, pagod ka sa buhay, hindi mo alam ang gagawin, kailangan mo ng muni-muni. Kailangan mo mag-isip. Kailangan mo manalangin. Kailangan mo mag-pray. Kasi, nasa iyong kamay, nakasalalay, ang iyong future. You are what you think. Kung ano ang nasa utak mo, naabot ng isip natin, yun lang magagawa mo. Kaya gusto ni Lord, iilipid tayo. Okay? Sige, number 1. Saan pa ako? May oras pa ba ako?
Uy, wala na pala eh. Introduction pa rin ako. Di ba ako naka-points number 1? Ganda talaga, no? So, may limit kasi tayo eh. So, sige, abangan niyo. Next Friday. Sabi ko nung Friday, abangan niyo ngayon eh, hindi ko pa naibigay. Kasi, pinalalim ko ng gusto, yung kahalagahan ng buhay natin. Yung mindset natin eh. Ibibigay ko talaga sa inyong sikreto, paano ka maging standard. Kasi nga, ito yung kailangan natin. Napakaganda ito. Kaso lang, wala na akong oras, no? Wala na akong oras. Bibigyan ko lang kayo ng isang point lang. How to do our ministry in God's standard. Number 1, you must have unbreakable decision to set your standard in your life and ministry. You must have unbreakable. Sabi mo, unbreakable. Pag sinabing unbreakable, ano ba ang salitang unbreakable? Hindi nababasa. Hindi nasisira. Amen? You must have unbreakable decision to set your standard in your life. Kailangan ka mag-decision sa araw nito na sabihin mo, itaga ko sa bato, mag-iba na ako ng buhay. Mag-iba na ako ng isip. Mag-iba na ako ng galaw. Amen? Unbreakable decision. Ibig sabihin ng unbreakable decision, hindi mapasubalian na desisyon. Kung alam mo na ikaw, na tayo isang taong substandard gumalaw, substandard mag-isip, substandard manalita, no? Substandard mag-work. Kailangan, sabihin mo sa sarili mo, kailangan meron mong unbreakable decision to set my standard in life. Unbreakable. Hindi mo pwede pasubalian kasi guys, kung hindi mo, kung nangako ka na magbabago ako, I will set my standard, pero good for 1 week lang, good for 1 month, babalik ka sa harapan. Ang hirap mo pa rin. Hindi ka asinso. Gusto kong masinso, gusto kong maging class B, gusto kong ganito. May standard din eh. Ang kailangan, may standard ka. Ang unang desisyonan mo ngayon, mayroon kang unbreakable decision to set your standard. Okay? Willing ka ba mag-set your standard? Unbreakable yung decision mo. Hindi ba yan yung kaskopon? Hello? Kailangan hindi kaskopon kasi marami mga tao nangakon, magbabago na ako. Hindi naman niya ginagawa. 1 month, 2 weeks, ginawa niya. Pero after napagod, umayaw na rin siya. Balik sa natin. Mahirap, no? Pero, ang katapat nito, pag ikaw nag-desisyon na hindi pasubalian at hindi mo sisirain ang pangako mo na magbagong buhay, magbagong attitude, magbagong mindset, pag gumalaw ka ng may standard, pag nag-isip ng standard, pag kumilos ng standard, pag nag-work na may standard, huwag ka mag-slow down. Hindi ka pwede mag-slow down. Kailangan unbreakable decision eh. Kahit ano mangyari, itutuloy mo. Kasi kumbinsido ka na ang galaw natin ay kulang. Ang performance natin sa ministry ay kulang. Ang performance natin sa business ay kulang. Ang performance natin sa ating work ay kulang. Kaya yun ang nangyari. Kasi nga, substandard ka magkalaw. Substandard ka mag-work. Substandard ka mag-aral. Nakailang balik ka na sa high school. Sa grade 6, sa grade 1. Ang tagal mo na kababa dyan. Panay ka-apply ng trabaho. Panay tanggal. Panay liog. Kasi nga, substandard. Pag ikaw masipag, pag-agawan ka. Pag ikaw tamad. Sorry ma'am, sir. Nagbawas ang tao. Ganun lang, sabihin ng professor. Hindi man lang ng hinayang. At pag hinayangan, late ka lumating. Maaga kang naglinis. Alas 5 ang tapos, alas 4, naligo ka na.
Para alas 5 rin lang umuwi. Sayang 30 minutes. Trabaho pa dapat yun sa company. Tapos panay ka absent. Bakit ka pagtsaga ng company? Maraming tao gusto mong trabaho. Diba? Decision yun. Sa ministry natin, pag ating ministry, puro ganun lang. Ay sabi ko, huwag tayong masanay na lahat ng ministry natin gawin natin may standard. Cell group, network, meetings, process, worship, lahat yan. Magtanong ka. Are you working in your ministry with standard? Pag kumakanta ka ba may standard? Pag tumutugtog ka ba may standard? Pag ikaw nag-social media, nag-aser, nag-martial, nag-aati, nag-worship, standard ba yan? Or substandard? Nasa salita ng Diyos po na nakita naman ng Panginoon yung kung gaano tayo kaseryoso. Yun ang pangsusi natin. Amin po ba? Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Ang decision. Ilagay mo sa akin, you must have unbreakable decision. Anong decision? Anong unbreakable decision na gagawin mo? Na you will see from day on, sa araw nito, itataga sa bato na magsalita ako na may standard, gumalaw ako may standard, mag-isip na may standard, magtrabaho na may standard. Amen? Huwag yung substandard, huwag yung pasang-awa, huwag yung tama na yan, pwede na yan. Hindi. Equality sa buhay nito. Palakpakan natin si Lord. Kaya kung ano kayo, sabi nyo, ang susunod, mas painit po, itong topic nito. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Ama, sa inyong mga salita, Panginoon, na tinuturuan mo kami, Lord. Ginawa mo na ang lahat. Ikaw nag-initiate. Namatay ka para mabuhay kami. Naghihirap para kami umaman. Nasugatan para kami gumaling. Nagpapakumbaba para kami tumaas. Lord, you made an initial move for us to live abundant life, to live a prosperous life. But Lord, ourselves, ang aming sarili ang may kulang. Kaya Panginoon, maraming salamat sa oras nito. Sa oras nito, narinig namin ang mensahe ng innovation, ng upgrading sa aming mga sarili. Panginoon, aminin namin, Lord, na mahina kami ng isip. Gumagalaw kami, pero substandard. Kumikilos kami, pero kulang. Nag-work kami sa ministry, pero wala lang. Nagilig kami sa inyo, Lord, pero kulang din. Panginoon, help us. Tulungan mo kami, Panginoon. Na kami po, Lord, ay gumawa ng ayon sa iyong kalooban. Dahil may shift na standard po kayong binigay sa amin, Panginoon. Ito po ang aming gagawin. Ang pangako mo, Panginoon, na i-bless mo kami. Lalo kung kami ay mapagkatiwalaan, maaasahan, may integridad, mayroong magandang karakter sa buhay, mayroong magandang pag-iisip. Inamin namin, Panginoon, na kulang pa po talaga kami. Gusto namin maging standard or average man lang ang buhay namin. Hindi pa po huli, Panginoon, na kahit kami mahirap lang sa ngayon, pero mula ngayon, 1 taon, 2 taon, 3 taon, ibang-iba na ang buhay namin. Ibang-iba na ang buhay namin. Kung simulan namin kayo sa pag-aayos ng aming mindset, sa pag-aayos ng aming kaisipan, sa pag-aayos ng aming mga galaw. Huwag kaming papayag, Panginoon, na mamuhay lang kami na kulitan. Dahil hindi mo kalooban na kami mamuhay ng mahirap. Kalooban mo mamuhay kami masagana. Salamat po, Ama. Dalangin ko, Ama, na ang lahat ng karinamisan ito ay makapag-isip kami
Salamat ko, Lord, na binustandard ang aking ministry performance. Ang aking pag-lead, ang aking maging demo maker, director, honor director, leader, whatever. Lord, habang may lakas pa kami, habang may buhay pa kami, gawin namin ang lahat na may standard. Kahit hindi man lang umabot sa high standard, kahit sa standard ng po, Panginoon, nagawa po namin. Para sa inyong kaulatian, at of course, para rin sa aming kinabukasan. Kaya Ama, maraming salamat po sa mensahe ng encouragement, sa mensahe ng pagtuturo, na hindi pa huli ang lahat. May pag-asa pa kami. Huwag kami mawala ng pag-asa. Mangarap, gumawa, mag-isip, at mayroong unbreakable decision to set our standard. Alam ko, mahirap mag-desisyon. Mahirap patunayan na mayroon kami unbreakable decision na ayaw na namin gumawa ng mga substandard na performance sa buhay namin sa lahat ng area. Ministry, business, work, family, whatever it is. Lord, but I know that we can make it. Because you are the one who told us that we are more than victorious. And we want the victory in Jesus Christ. Lord, thank you so much for the message, and thank you, Lord, for the healing, restoration. Lahat, Panginoon, maraming salamat. Marami kang binago, marami kang inayos, marami kang pinagpala. At pangarap namin, Panginoon, na kami lahat, mga anak mo, na nasa minus standard, makapunta kami sa next level. Abutin man ng 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, Lord, sige lang. Basta mula ngayon, mag-isip kami ng tama. Gagawin namin ang standard na performance sa ating ministry. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. God bless. Giving our tithes and offering reflects a grateful heart that is willing to give back to God a portion in what He has given us. For it says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it." Giving is a privilege and a blessing. It requires no amount, but a heart that desires to please God. If you have been blessed by the Lord through our ministry, you may give or donate your offering through the following. Loving God and loving people is a passion with a responsibility. Receiving our salvation gives us a clear vision of our purpose and calling. We at MOF Church believes that knowing Jesus means knowing our identity. Being Christ's ambassador to help people find their way back to God. To win souls and make disciples is our vision. And by attending these great opportunities, we will be able to fulfill the Great Commission that Jesus has commanded us. Our Sunday online worship service that runs at 10 a.m. with Bishop William August via Facebook live stream, and a regular face-to-face service at 8 a.m. and 2 p.m. Let us make our equipping and training a happy hour by joining a regular Tuesday and Friday mentoring via Facebook live stream as Bishop William August being the host.
God continually blesses us so we can be a blessing too. Reaching out people requires no status but a compassionate heart that is willing to serve God. Attending and inviting on our soul-winning revolution every Thursday at 5 to 6 p.m. is highly encouraged. Your big heart and compassion will bring hope to the people in need. None of this would be possible without the generous support from our community. We are open for donations in any kinds. The following platforms are available. You can contact us through Facebook Messenger or send through our Care Ministry GCash account. You are the salt and light. Regardless at all times, you are.